my beloved Boss Mike Cervera. Yan, pinatayan si Attorney Roque. Ayan na mga kababayan. Nako, eto na si Alvin. Oo. Hindi ko na muna ipapakita yung kanyang pagmumuka mga kababayan para naman bilang na lang paggalang at pagrespeto Oo. Pakinggan nyo na lang. Pakinggan nyo na lang ang boses niya. Pwede po ba? Pero bago natin ituloy ito mga kababayan, para marinig nyo naman ang side ng mga tao na binabanatan ni Roque at ni Maharlika, mga kababayan ko, baka naman po, kulang pa raw yung like ko. Isang like, isang share, at isang subscribe naman. Pinatayan si Attorney Roque at saka si Maharlika para sinabotage yung babaeng yun na sinasabi binabash ninyo, si Cha. Yan yung babae na tumulong kay Attorney Roque nung pagdating niya dito. Yan, isa siya sa mga taong tinulungan si Attorney Roque. Kita nyo mga kababayan, di ba nahihiya? Mga kababayan ko, yung inaaway nila ngayon, nila Maharlika. Mark Ramos, ayan, para sa'yo. Yung inaaway nila Maharlika at ni Roque, yun yung tumulong sa kanila. Kita nyo mga kababayan ko? Sabi ni JJ, napanood. Yan. Yun, yung gusto na daw siyang patayin nyo na lang ako. Barilin nyo na lang ako. Yun. Batiin nyo naman si Mark Ramos. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo yan, ha? Paabutin nyo ng mga 1 milyon na, ha? Ngayon, eto, mga kababayan. Paring Mark, sandali lang, medyo hindi ako todo-todot yung boses ko, kakaiba pa. Ito na mga kababayan. Itong binabanatan nila, walang utang na loob talaga tong mga hayop na to. Biruin nyo mga kababayan, bagong dayo si Roque dyan sa daig, tinulungan yan kasi walang matutuluyan. Alam nyo namang takas yan di ba? Tinakasan yung mga kasalanan, yung mga kaso na dapat na hinaharap niyan. Ano nangyari? Tumakas kung saan-saan nagpunta para bang malapalos na baboy siya. Kayo na bahala na, Connie Tagaki, thank you naman. Kayo na bahala, na umunawa sa sinabi ko. Tago ng tago yan kung inyo matatandaan. Para bang malapalos na baboy yan. Hindi nga mahuli-huli, di ba? Ngayon mga kababayan, nagkaroon na ng warrant. Kaya lagot ka na kay General Torre. Ngayon mga kababayan ko, ang huling destinasyon ni Roque ay dun sa dahig. Para nga naman mga kababayan, meron siyang mga kakampi. Kaya nga mga kababayan, itong si Roque, magaling gumamit ng tao. Alam niya kung saan siya tutungo. Ayun, nakita niya. Marami dong pumupunta sa dahig. Kasi nalulungkot ako laging mag-isa. Okay na kapag sa dahig ako pupunta. At least meron akong mauuto sa kanila. Kaya ayan, ano nangyari? Nandoon sila sa Duterte Forest na tinatawag nila. Nagtitipon-tipon sila. Una, pinagluluto ni Roque yung mga taong pumupunta. Alam nyo naman, style yun. Para makuha nyo yung mga tao, yung kanilang mga kung ano yung gusto mo sa tao, pakainin mo. Ayun mga kababayan, nangyari. Ayan panoorin na natin to. Sige, tuloy. Sinabi nilang pinatayan si Attorney Roque at saka si Maharlika para sinabotage yung babaeng yun na sinasabi binabash ninyo, si Cha. Yan yung babae na tumulong kay Attorney Roque nung pagdating niya dito. Yan, isa siya sa mga taong tinulungan si Attorney Roque. Pagdating niya dito. Totoo yan. Ito yung totoo. Kita nyo mga kababayan, ito po si Alvin mga kababayan. Ito po yung binabanatan, isa sa binabanatan ngayon nila Maharlika at Roque.
Oh, pasok, Alvin. Sinabi nilang pinatayan si Attorney Roque at saka si Maharlika para sinabotage yung babaeng yun na sinasabing binabash ninyo, si Cha. Yan yung babae na tumulong kay Attorney Roque nung pagdating niya dito. Yan, isa siya sa mga taong tinulungan si Attorney Roque. Pagdating niya dito. Totoo yan. Ito yung totoo. That's why I find it offensive na ginawaan niya sa babaeng ganyan na it was supposed to be already over. Because O totoo yan, Alvin. Sinisiraan na kayo at dinadaan pa sa social media. Kita nyo? Ganyan kawalang yayan dalawa na yan, Alvin. Kaya kung ako sa'yo, nako, lumayo-layo ka dyan. Oo, wag kayong magpagamit kay Maharlika at saka kay Roque. Delia sa Coco, thank you naman. Opo. Oh, eto na. before it was aired in public, kinausap yan si Cha ni Attorney Roque in a meeting. And then doon, gikasabaan na siya dito and everything ganito. Because this is reality. Pinagalitan daw, kinasabaan ba? Kinasabaan ba ni Akla? Sa mga Bisaya dyan, di ba? Kinasabaan ba? Oo, ni Roking Akla. Ayan, mga kababayan, kinasabaan yung babae matapos mong pakinabangan. Di ba? Hindi mo na lang dinaan sa maayos na usapan. Pinaliwanag mo na lang. Panay ang paliwanag mo sa social media. Simpleng-simple. Kasama mo yan. Hindi mo makuha na paliwanagan ng marahan. Di po ba mga kababayan? Alam nyo, sa lahat naman ng pagkakaunawaan nakukuha ho yan. Nakukuha ho yan. Magkulong kayo ng kwarto kung magjowa kayo. Nakukuha ho yan sa magandang usapan. Tuloy. Para wag natin i-put into somebody's effort. We are just mere volunteers. Honestly. Bakit? Bakit ganun? Kinagikasabaan siya, giwasawasahan siya, istorya dito, ganito, ganyan. Tapos, kita nyo, no? Sinira, no? Grabe ka, Roque. Grabe ang kapal ng baba mo. Ako naaawa na lang dito sa mga kababayan nating ganito. Pinapakita lang naman nila yung yung kanilang pagmamahal kay Digong. Kahit ayaw ko kay Digong. Pero sila mga kababayan, unawain nyo. Kung mismo kakampi nila, kasama nila, nagagawa ni Maharlika at ni Roque, paano pa kaya ibang tao? Diba? Ganyan kasama ugali ng dalawa na yan. i-public pa. Can you imagine that? Kita nyo, pinablik pa. Kanya, kita nyo. Buti pa si Alvin nakakaunawa na naunawaan niya na sa dapat kung kayo ay nasa sa isang grupo, hindi nyo pinapublic yung mga sama ng loob nyo. Yung mga ganyang tao, napapahamak Ganyang ugali, mga kababayan, di ba? Masama pala loob mo sa isang tao. Di ka usapin mo ng maayos, hindi yung babanatan mo agad sa social media. Feeling mo perfecto? Di ba mga kababayan? Hindi, ito mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi po dito ang panuntunan ay kung ano yung narating ng pinag-aralan mo. Hindi yung antas ng pinag-aralan mo. Hindi yung level ng pamumuhay mo. Ang kailangan para magkasundo-sundo, mga kababayan, ay kung paano ka makikipagkapwa-tao. Yun ang pinakamabisa rito. Hindi ito boss yan kung anong level ng pamumuhay mo, estado ng kung ano narating mo, sa edukasyon mo. Hindi porke nakatapos kayo ang tama rito. Madalas yung mga taong hindi nakapag-aral, sila yung may puso't damdamin na dapat inuunawa natin, mga kababayan. Tulad ng pangunawa natin sa mga DDS. Nako! Tuloy, Alvin! Banatan mo nga! Banatan mo! Effect of that sa family, anong bayhana? Because we are all volunteers doon. Talaga. Actually, it was just a collaboration. Kita nyo, pare-pares lang kayo dyan, Alvin. Huwag nyo hayaan na kainin kayo at lamunin kayo ng mga buhaya na yan.
Kapag hinayaan nyo yan, magiging kayo'y sunod-sunuran sa kanila. Totoo yan. Oo. Di ba? Kapag kaganyan ang ginawa ninyo, kita mo, yung tao, nag-e-effort, walang bayad yan, mga kababayan. Maniwala kayo, ha? Yung mga taong nandiyan dyan, yung effort nila, yung oras nila, yung ginagawa nila, ha? Iniiwan nila yung pamilya nila para dyan. Ha? Totoo yan, wala silang bayad dyan. Kaya nga, mga kababayan, alam nyo, ang kumikita lang dyan si Rocket Maharlika. Wala nang iba. Effort. Ang nangyari kasi baka alam nyo, hindi naman sa ako lang assessment ko to because I was really trying to hear all of the sides because na-shock na lang ako na mayroon na palang ganito, ganyan. Ano na bang issue ganito because as much as possible it's very very petty. Kung if I was a foreigner, malaman ko na ano bang problema? Anong gikalagutan niya? It was all issues. Issues lang talaga. Kita nyo, mga kababayan, yun naman dyan may issue yung dalawa na yun, mga kababayan. May issue talaga si Maharlika Di ba? Mixed talks. Uy, may dance. Buti na lang dinalaw mo ako. Nasa na sila? Kamusta mo na lang ako sa kanila. Mixed talks. Ayan, mga kababayan. Nakita nyo? Lahat po ng mga bagay na sama ng loob nyo sa mga kasama nyo. Ano po, mga kababayan? Lalong-lalo na kapag ginagamit nyo yung social media sa mga pinaglalaban nyo, na hindi nyo makausap yung tao na gusto nyong patungkulan o kinaiinisan ninyo dahil hindi nyo naiintindihan. Yung mga bagay-bagay minsan. Tawag ko dyan mga tangat bobo talaga Di ba? Tuloy. Ako, I also take offense na nangyari kay Cha because she was unfairly labeled as somebody na binayaran ganito kasi nagpa-stop ganito ganyan. That person helped you when nobody else would have wanted to help you. Correct, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo parang kulang na lang manirahan si Roque sa pasilyo. Buti na lang, mga kababayan, may OFW. Yun nga yung binabanatan nila ngayon, yung tumulong mismo kay Roque, yun yung binabanatan nila. Kaya ngayon, ano ang tawag sa ganung tao? Ulitin ko. Nung mga panahon na tinutulungan ka, di ba? Yung bang parang basura ka, di ba? Yung bang walang tumitingin sa'yo kahit isa, di ba? Yung hindi ka pinapansin, ano pakiramdam nun? Tapos, dahil may mabuting kalooban, itong tao, tinulungan ka, para namang kahit papano, hindi ka magmukhang tanga. Ngayon, mga kababayan, kita nyo naman, binabanatan pa't sinisiraan nila. Kaya kayo, mga DDS, mag-isip kayo. Piliin ninyo yung mga sinasamahan ninyo. Kung ganyan lang yung kasama nyo dyan sa dahig, sa kabundukan na sinasabi nyo, mga kababayan, nagkakamali kayo ng sinasamahan. Yung mga ganyang tao, hindi na dapat sinasamahan, tanggalin nyo sa buhay nyo. Hindi ko naman sinasabi na tumanaw ng utang na loob. Kung hindi, mga kababayan, ang tinutukoy ko rito, anong klaseng ugali yung mga ganyang klaseng tao. Diba? Minsan mong natulungan. Minsan mo, kinupkop. Pero gaganyanin ka. Putik na yan, kalimutan mo na yan. Oo, yung ganyang klaseng tao, may tama sa ulo yan. Diba, mga kababayan? Tuloy, Alvin. Since the very beginning, it was just so easy to demonize her like that. It's just so uncanny, uncalled for talaga. Kita nyo, binaboy nila, mga kababayan, yung kasi, sumisenyas, doon sila nagalit. Doon ako sa kanya, naawa ako ba? This is just my personal opinion. Naawa talaga ako sa kanya. Because yung mukha niya all over the news, ginaganyan-ganyan siya, or alam mo yun, ang tao na volunteer lang naman, hindi yung siguro nagustuhan ang facial expression niya or whatsoever. Perhaps that's the normal expression of the person. Kaya nga, ayan, mga kababayan, Diba? Kasi naman nakakasawa na yung bangag.
ngiwi, butod, paulit-ulit na lang yan. Sabi ng mga tao doon, ewan ko ba dyan, paulit-ulit na lang, yun na lang nang yun. Wala namang dating. Para ka na lang batang sintu-sintu niyan. Diba? Ha? Diba? Oh, sabi rito ni Cherry Johnson. Sir Mike, ba't? Natatawa ka. Oh, thank you naman. Oh, kapal talaga ng pes. Oh, basta tuta ni Bigonyo. Homeless lang pala si Rocky sa dahig. Oo, mabilrakin. Homeless yan. Kulang na nga sa pasilyo matutulog yan eh. Kung hindi pa nila tinulungan. Tapos yung mga ito liliwanagin ko lang. Yung tumulong kay Roque, yun yung mga kababayan, inaaway niya ngayon. Nung panahon na wala siyang masasandalan, ngayon mga kababayan, yun yung mga tumulong ito. Tapos, nung eto na nga, inaaway at binababoy na. Di ba? Mga kababayan, di po ba? Oh, yan. That's why I spoke to Attorney Roque and Maharlika about it. Intently. Nag-usap talaga kami. Sabi ko, ma'am, sir, wala talagang opinion, wala talagang effort to sabotage or whatnot. Because tayo lang dito, magkampi-kampi dapat tayo. Correct. Alam nyo, gusto ko yung ganitong pananaw eh. Sa totoo lang gusto ko yung ganyang pananaw. Yung kayo na lang dyan, dapat kampi-kampi kayo, ilan na nga lang kayo. Piruin mo, ilan na lang kayo, nagkakagulo-gulo pa kayo. Wala nang pagkakaiba to ng panahon nila, nila Meme Pebbles, di ba? Iilan na lang sila. Minsan 3, minsan 6. Saan? Diyan sa may EDSA Friday group, kung tawagin nila. Ano nangyari mga kababayan? Ayun, yung pera na binibigay nung kanilang funder, sa iisang bakla lang napupunta. Kaya binabanatan nila. Dito naman, yung pondo, baka kay Roque lang napupunta yan. Kaya kahit malayo si Marlica, pumunta dyan kasi baka gustong makihati sa kanya. sabi ni Marlica, "Oy, mother, hindi pwedeng ganyan. Kailangan may share ako dyan." Ay, naka! Our beloved Boss Mike Severa.